Our theme song, O Shepherd Divine. O Shepherd divine, I know the words mine. Thy words in the night was for me. This blissful is cold, but warm is thy fold. My shepherd, I follow thee. My beautiful love shineth bright on my way. Thy glory light unto thy perfect day. To pasture seaweed through valleys of green. My shepherd, I follow thee. O shepherd divine, I know the words mine. Thy great heart was broken for me. Thy grace and thy love I picture my own. They kissed upon Calvary. A life that was given to ransom my soul, a heart that was broken to make sinners whole. This world is but lost in view of thy cross. My shepherd, I follow thee. O shepherd divine, I know the words mine. I hear thee say, follow thou me. The message today illumines my way. The spirit of prophecy. I feel thy marvelous love to thy sheep. The way that does lead to thy still waters deep. One staff and one rod, one fold and one God. My shepherd, I follow thee. Magandang gabi muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ay narito muli upang tayo ay magpatuloy sa pag-aaral ng isang napakahalagang paksa kung papaano po tayo maghanda sa mga huling pangyayari sa mundong ito. Naimbag nga rabiyo ay ayatin nga kakabsat, maragsakanak nga agtultuloy tayo nga umimimden, iti intay panagadal, iti napaka-importante nga banag, no kasano, ti aramiden tayo, apanagsagana kadag iti maudi nga, panubok iti biyag. Isong iti dayto nga rabi, agadal tayo may papan iti dayjay, silyo ti Dios. Kitamuan tayo, no siya sinuda, dagitoy, makaawat to, ti pannakasilyo. Kung meron pang isang napakahalagang bagay, ay yung kung papaano po matatakan ang mga anak ng Diyos. Kasi kapag tinanggap natin ang tatak ng Diyos, ay may kasiguruhan na tayo ay maliligtas.
Kaya yun po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po ng marami. Kayo po nakapuri-puri sa lahat ng panahon. Kayo po na dapat sambahin at dakilain. Kayo po na hindi nagmamaliw. Salamat po ng marami sa patuloy na kalinga, sa patuloy na pagbibigay nyo sa amin ng buhay at kalakasan. At sa gabing ito, kami po ay mag-aaral, kaya nga hinihiling po namin na sa magitan ng banal na Espiritu ay ipaunawa po sa amin ang mga bagay na dapat naming malaman upang kami ay laging handa na kapag ka dumating na ang pagtatatak, kami ay hindi malampasan bagkus kami ay kasama upang kami ay maging kabahagi sa buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami na inyong pinakinggan itong aming mga kahilingan, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. So, ti pagadalan tayo kakabsat, sudayjay, tiyempo ti panagsilyo ni Apo Diyos. Kas kung nakitay nga impak pa kauna, no dapay kaimbagan, ken kaimportansyan apasamak, isudayjay, masilyuan tayo, iti silyo ni Apo Diyos. Kaya mga kapatid ko, kinakailangan tayo ay patuloy na makiugnay sa ating Panginoon. Babasahin ko po ang tala na masusumpungan sa Kapitulo 7 ng Apokalipses. At ganito po ang mababasa. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat ng anghel na pinagkaluubang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. Makita tayo iti daytoy nga teksto kakabsat. Nga dagiti anghel ni Apo Diyos, ket laplapdan da paylaan ti panagpuyupoy, ti dakkel ariribok, ti gapuna ni Apo Isus ngamin, ket naayat unay kadagiti natda, ket di na pa'y ipalubos, nga dagitoy nga anghel, ket palubusan dan dayjay, didigra nga umay. Tingamin kayat ni Apo Isus, ket masilyuan pa'y dagiti anak na. Laglagi pun tayo kakabsat, nga tipan na kasilyo, ket apag kanito uno ababalaeng. Saan nga agpaot daytoy? Hindi po magtatagal ang pagtatatak ng Diyos. Kaya, alamin po natin kung kailan hihinto ang pagtatatak. Kailan nga ba? Kaano kadi ti panagpatingga, ti panagsilyo ni Apo Diyos? Santay ngamin nga mo, no kaano, ngayong kastoy man ti kunana. Numaadal tayo daytoy kakabsat, maamuan tayo. No anya dagiti masapul nga, aramiden tayo. Umuna, kunana ijay Great Controversy, page 613. Agpatingga ti panangsilyo ni Apo Diyos kadagiti tattao na inton ni Apo Isus ket sumardengen iti panangibabait na. Ano raw po? Ang hangganan ng pagtatatak kapag ka ang ating Panginoong Hesus ay hihinto na ang kanyang gawaing pagiging mediator natin. So, kapag ka mangyari na po ito,
na matapos na ang gawain ng ating Panginoon doon sa langit, ay kanya nang itataas ang kanyang kamay at sasabihin, "It is done." Tapos na, nalpasen. Kaya dagiti anghel, nga day tisibay na, ibabadan to, kunana ni Ellen White, ibabadan to, dagiti balangat da, sadan to, mangeg dayjay kuna ni Apo Isus. Kadagiti addang agnanaed dito irabaw ti daga. Nyat kunana, dagijay nga killo, nakilkillo dapay kuma. Dagijay nga narugit, narugrugit dapay kuma. Dagijay nga nalinteg, nalinlinteg dapay kuma. Dagijay nasantuan ti panagbiag na nasansantu dapay kuma. Kaya nangarug nga saon dayto kakabsat. Nga amin na ikadengen noan niya ti pagbanagan ti tunggal maysa. Panakaisalakan, wano pan nakapukaw. Biyag, wano patay. So mga kapatid ko, intindihin po natin ito. Ang pagtatatak po ay ongoing. Na kapag ka, hihinto na ang ating Panginoong Hesus sa kanyang gawain bilang tagapamagitan natin, ang lahat ng kaso ay meron ng hatol. Either for life or for death. Ibig sabihin, hindi na natin mababago ang ating tayo. Kaya ngayon pa lang, tingnan po natin kung saan tayo nakatayo. Pangalawa po, sabi ng Selected Messages, page 66, na ang hangganan ng pagtatatak ay ang bago ang pagsasara ng pintuan ng awa. Before the close of probation. Sakbay nga agsera ti ruangan ti kaasi. Dagijay nga si bibiyag analinteg. Awaten danto ti silyo ni Apo Dios. Sakbay nga dumteng dayta nga panawen. Isungo kumusta ka? Nya takder mo, nya takder ko kakabsat. Sukimatem ta panagbiag mo, sukimatek ti panagbiag ko. Adda kadi ngagtatakder iti imatang ni Apo Dios asililintag babaan ti parabor na. Isang malaking tanong ito mga kapatid. Ikaw ba ay nakatayong matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng kanyang biyaya? O ikaw ay nagwawalang bahala? Ako ay nagwawalang bahala. Alalahanin po natin ng panahon po natin ay hindi sigurado. Masama ang mga nangyayari. Kaya marapat lamang mga kapatid, ang paghahanda, lalong-lalo na alam po natin ng pagtatatak ng Diyos, ay patuloy na kanyang ginagawa. Hindi natin alam kung kailan po darating ang panahon ng pagsasara ng pintuan ng awa. Kasi mayroong dalawang panahon ito. Ano po yon? Kapag ka ang tao ay namatay, sarado na po ang pintuan ng awa. Hindi na niya bababago ang kanyang likas. Wala nang pagsisisi kasi. So kapag ka ako ay namahinga na, mahimlay na sa pagtulog sa kamatayan, kahit ano pa ang mangyayari, hindi ko na pwedeng baguhin ang aking buhay. Yun na yung close of probation ko. Hindi ko na mababago. Kung ano yung aking ginawa sa magitan ng biyaya ng Diyos, yun na. My case has been decided. Either ako ay para sa buhay na walang hanggan, o kaya ay mawawala ako magpasa walang hanggan. At ang ikalawa namang parte ng pagsasara ng pintuan ng awa, isudayjay general close of probation. Isudayjay bagbaga na nga inton malpasan ni Apo Isus. Iti pa nang ibabait na. Ket pumanaw ton, ijay nasantuan nga diso ijay langit. Ket ipukaw nanton, dayjay dagiti nalintag nalinlintag pay kuma, dagiti nasanto nasansanto pay kuma, dagiti nakillo pay kuma, dagiti narugrugit dapay kuma. Isu dayjay ko na nga general close of probation. Amen. It has been decided. Either
for life or for death. So kakabsat ko, kitaan tayo. Nanya, tirumbeng tayo nga ramiden. Masapul nga agtalag tayo kani Apo Diyos. May katlo, apagilasinan, no kaano nga agpatingga, iti panangsilyo ni Apo Diyos. Katlong bagay, bago ibuhos ang huling 7 salo. Ang mga ito hindi natin alam kung kailan mangyayari. Saan tayo nga amuno, kaano ti panakaibukbok, dayay maudi, nga 7 nga saplit. Isu nga rod nga, kunana ti early writings, page 36 and 37. I saw that the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary. And then will come the 7 last plagues. So ngayon tun malpasan niya po Isus. Dajay trabaho na, ti panangibabait na. Rumwara ni jay sanctuaryo, bulusan tumuten dagiti anghel. Dagiti didigra. Nalaplap danda, ket mapadasan ton tilubong. Dayjay maudi, apito nga saplit, ako naen iti Biblia. Isu nga kakabsat ko, kitaan nyo ulitek manen, no niya titakderyo. Namin no nalintag ka, nalintagak, nalintag tayo. Ngayon ton may parukpukan, dayjay maudi, apito nga saplit ti Dios. Ket no nalintag ka, makapung tutto dagiti tattao nga nadangkes. Pabasulin danto dagiti nalintag. No saan kuma nga dagitoy nga tattao kunada. Awan kuma ti kastoy apasamak. Isu nga napinpintas kunada nga mapukaw dagitoy nga tattao. And then a decree tilintag maipaulog nga amin dagiti nalintag masapol a mapapatay da. Keday tantumat nga tiyempo dagiti nalintag dakkel tuti panagbuteng da agsangit danto iti aldaw ken rabii nga ibagada ken ni Apo Dios apo salakniban na kami isalakan na kami. So mga kapatid ko, ito po yung mga pangyayari. Ulitin ko, hindi po natin alam kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nga, importante sa bawat isa sa atin na kinakailangang alamin po natin kung saan tayo nakatayo. Is it for God or is it for the world? Dalawa lang bagay ang ating dapat tingnan. Ang ating buhay ba ay para sa Diyos o ang ating mga buhay ay para sa ating sarili o para sa mundo? So dagiti kakabsat, dagiti talo nga banag nga masapol nga siputan tayo. Anya dayay, ulitin tayo sa tayo agtuloy. Nya kunana kakabsat, dayay umuna, no kaano ngagpatingga ti panakasilyo uno panagsilyo ni Apo Dios inton ni Apo Isus ket malpasnan dayay panangibabaet na kada tayo ijay langit. May kadwa, isu dayay sakbay nga agserra ti ruangan ti kaasi. Bago daw po magsara ang pintuan ng awa. At ang pangatlo, yun na nga, before the 7 last plagues are poured out. Kasakbayan nga, may parukpok, dayjay, maudi, nga 7 nga saplit. Ngarod, kitaan tayo man no anya, dagiti kababalin, dagiti mamati, ang masilyuan, iti silyo ni Apo Diyos. Ano po ang mga pag-uugali ng mga tao na nagsasabing sila'y mananampalataya para masilyuhan ng silyo ng Diyos? Pansinin po natin ang mga ito mga kapatid, dahil ito po ay lubhang napakahalaga. Una, they are overcomers. Dagijay nga agbalaygi, yaong mga magtatagumpay. Dagijay nga tattao nga patuloy nga agtalay naed ken Jesus. Isuda dagitoy dagiti agbalaygi.
Isuda dagiti maikanto iti kawes apuraw. Sungako na ni Apo Isus, ay Apokalipsis 3:5. Jakto punasen tinaganda iti libro ti biag. Ngem ipadayakyak kunto tinaganda iti imatang ni Amak ken kadagiti anghel na. Sino dadagiti nga pangibagbagan ni Apo Isus? Dagijay nga agbalaygi. Anya dagiti masapul a pagbaligyan tayo kakabsat. Ano po yung mga bagay na dapat nating mapanagumpayan? Una-una, yung mapanagumpayan po natin ang ating mga sarili. Kasi ang ating mga sarili ang number one na kaaway natin. Bakit po? Kasi ito po ang nasusunod kung minsan, hindi ang Diyos. Kaya, para tayo magtagumpay, patuloy tayong makisama sa ating Panginoong sa Jesus. Yun ang una sa mga dapat nating tingnan na mga gawi ng mga taong masilyuhan sa silyo ng Diyos. Pangalawa, they have Christ likeness in character. Addaanda iti dayjay galad ni Apo Isus. Dayjay kababalin ni Apo Isus. Numan pa'y saan siguro nga man anay. Tani Apo Isus ni kaanuman saan nga nagbasol. Ngem inton palubusan tayo ni Apo Isus. Nga agari ken agturay kadagiti panagbiag tayo. Balbaliwan tumot ni Apo Isus. Dagiti kababalin tayo. Ket agbalin nga dagiti kababalin tayo. Agbalin tumot ten akas ken kuana. Ijay Bible Commentary Volume 7 970 kastoy manti kunana. The seal of the living God will be placed upon those only who bear a likeness to Christ in character. Dayjay kano silyo ti sibibiyag a Dios may kabilaeng kadagijay nga tattao nga daan iti dayjay kakita ti kababalin ni Apo Isus. Ito'y napakahirap. Kasi nga ako'y napakahina. Pero, ang importante dito mga kapatid, ay kung tayo magpasakop sa ating Panginoon, siya mismo ang siyang magbibigay sa atin ng pagbabago. Kaya yun po ang napaka-importante. Pangatlo po, na dapat nating malaman na mga gawi, mga pag-uugali ng mga mananampalataya na masilyuhan ay ang they continually submit to the Holy Spirit's conviction to keep them from sinning. Ano daw po? Dagijay nga agtultuloy nga mangisugo kadagiti panagbiag dapa babaen ti panangidalan ti Espiritu Santo. Tapno itikas dakat mailiklik da iti panagbasol. Dagijay kakabsat, laglagi po niyo. Ikaw ba, ako ba, laging nakikiusap sa Diyos na ikaw ay bigyan ng kapangyarihan sa magitan ng banal na Espiritu upang ikaw magtagumpay? Pakakaulit-ulitin ko, mga kapatid, na tingnan po natin kung saan tayo nakatayo. Ang sabi ni Santiago doon sa Kapitulo 4, versikulo 7. Ang sabi niya, makipagpunyagi ka sa kaaway at siya'y lalayo sa iyo. Isu nga, no makidangadang tayo, makirinnasun tayo, iti jablo, maabak tayo, naawan ni Apo Isus. Ngaminton, agtalag tayo kani Apo Diyos, mabalin tayo ti makidangadang iti jablo, ket maabak, pumanaw to kada tayo. Tapay, ti pan nakabalin ni Apo Diyos, isu ti mangted kada tayo, iti panagbalaygi. Kunana, ijay Desire of Ages, page 130. Kaya magustak unay daytoy. Tasyak daytoy, kakabsat. Nyadiyay, Satan trembles and flees before the weakest soul who finds refuge in that mighty name. No, dapay kakakapsutan nga tao ita. Siyak dayjay. Nga moray siyak ti kakakapsutan ni Satanas agkintayag ket pumanaw
inton agkamangak ken ni Apo Hesus. So nga kabsat, ti kakaisuna, nga balaygi, magunudan ken ni Apo Hesus. Uray pa'y sikaken siyak ket nakabsot. Agtalag tayo, iti pan nakabalin na. Ti kabusor awan mabalin ng aramiden, no adda tayo ken ni Apo Hesus. Tani Satanas naabaken. Ang ating kaaway ay talunan. Ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay na. Na kaya kung tayo ay patuloy na ibigay ang ating mga sarili sa magitan ng banal na Espiritu, tayo po ay malalayo sa paggawa ng kasalanan. Pangapat, na dapat nating malamang pag-uugali ng mga mananampalataya na tatanggap ng tatak ng Diyos. They constantly cling to Jesus for perfection of character. Agtultuloy da nga kumpet kini Apo Hesus, tapno iti kastakit magunudan da dayjay nan anay nga kababalin. Patuloy tayong kumapit sa ating Panginoong Hesus upang ang kasakdalan ng ating pag-uugali ay ating matamo. Ang tala doon sa Desire of Ages 676 ganito, as the vine branch constantly draws the sap from the living vine, so are we to cling to Jesus and receive from Him by faith the strength and perfection of His own character. No kasano nga dayjay sa nga kakabsat, tiubas, katadda nga nakakabit, ijay puno, agtultuloy nga, agtartaraon, iti dayjay, sustansya dayjay, pun, kastamot ka dayjay, tao, nga agtultuloy nga, kumpet ka ni Apo Hesus, isudan tumad dagita ti umawat ti pannakabalin ken bileg tapno ti kastaman anay dagiti ugali da. Yung idawat tayo ken ni Apo Dios. At tulungan na tayo ko mga kumpet kinkwana nga agtultuloy kakabsat ko. Dayta ti ibagbagana tapno ti kasta da tayo ket masilyuan ng runa ta agtultuloy ti pannakasilyo dagiti anak ni Apo Dios. Anapay, kakabsat, ti masapul nga amun tayo, nga kababalin, dagijay nga mamati, tapni ti kasta katawaten dati silyo ni Apo Dios. They grow strong in faith, which are purified through trials and suffering. Sila po ay patuloy na lalago sa pananampalataya, lalakas ang kanilang pananampalataya. Sa magitan ng alin? Sa magitan ng pagdaan natin sa mga pagsubok at mga kahirapan. Bakit ganon? Bakit kinakailangang dadaan tayo sa pagsubok at mga kahirapan? Kasi kapag dumaraan tayo rito, mga kapatid ko, ay pwede tayong tumingala, Panginoon, tulungan mo ako. Pero kapag ang ating buhay ay puro maganda, para bang walang problema, baka hindi na tayo pwedeng tumingala. Bakit po? Ang ganda naman ng buhay. Hindi nyo ba napapansin na kapag maganda ang buhay ay para bang all is well? Pero kung dumarating naman ang hirap, mga pagsubok, ay palagi tayong humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, kinakailangan ang ating mga pananampalataya ay dalisayin sa magitan ng mga pagsubok at kahirapan. Ito po ang dapat nating tandaan. Ang nakakatakot na aking nalaman, ang sinabi niya, why many Seventh-day Adventists will not receive the seal of God? Bakit maraming mga kaanib ng iglesia? Bakit maraming mga sabadista ang hindi tatanggap ng tatak ng Diyos? Bakit kaya?
Ito po ang mga rason. At sana ngayon at malalaman po natin dapat magbago po tayo dahil may panahon pa. Gaya ng sinabi ko ng pauna kong sinabi, hindi pa hinahayaan ng mga anghel ang mga salot. Dahil ang ating Panginoong Yesus ay gusto pa niyang ibigay ang pagkakataon sa kanyang mga anak, yung mga nalabi para matatakan. Nga lang ay, ang tanong, bakit marami sa mga Sabadista na nagsasabi ang hindi makakatanggap ng tatak ng Diyos? Una, because of their unbelief and hardness of heart. Dahil sa kawalan ng pananampalataya at katigasan ng puso. Review and Herald, August 27, 1889. Ganito po ang sinabi ng propetesa ng Iglesia. Our greatest sins which separate our souls from God are unbelief and hardness of heart. Ti kadakkelan kanu kakabsat nga basol tayo amang isina kada tayo kaniya po Dios isudayjay kinaawan ti pamati ken kinatangken ti puso. Why is it that we are so unbelieving and unimpressible? Apay nga ta? Nga da tayo ket kurang lata ti pamati tayo. Ken kanayon tayo nga nagwawalang bahala. Bakit kaya? Tutuloy ng propetesa, ganito ang kanyang sinabi. The reason for it is, ang rason kung bakit we are filled with self-confidence, we feel self-sufficient. Ipagarup tayo kakabsat nga, nananay aminen, dagiti kasapulan tayo. Kaslaawanan ti kasapulan tayo. Nagtalag tayon kadagiti bagbagi tayo. Dayta ti maysa nga rason no apay nga saan tayo tunga awaten. Titatak niya po Diyos. No agtultuloy tayo nga kastoy ti kapadasan. Nya dijay unbelief and hardness of heart. Maysa kadagiti rason nga saan tunga awaten. Dayjay agkunkuna nga anak niya po Diyos. Dayjay agkunkuna nga Adventist. Dayjay tatak niya po Diyos. May kadua kadagiti rason. Their minds are filled with thoughts and cares of life. Dagiti panpanunot da ket napnuda kadagiti banbanag may papan iti daytoy nga biag. Ang kanilang mga isipan ay puno ng mga bagay patungkol sa mundong ito. Nagwawalang bahala. Sabi ng Early Writings, page 58, the Lord has shown me the danger of letting our minds be filled with worldly thoughts and cares. Pinamalas kay Ginang White ang panganib na hahayaan natin ang ating mga isipan ay mapuno ng kaisipan ng mga bagay sa mundong ito. Dahita tinakabot-buteng kakabsat. No, ti pagduyusan dagiti rikrik na tayo, dagiti banbanag dito'y lubong, dahita ko na ni Mrs. White ti dakkel apagad. Kaya nakakatakot. At ipinagpatuloy niya, I saw that some minds are led away from present truth and a love of the Holy Bible by reading other exciting books. Ano po ang nakita niya? Ang nakita niya ay imbes na ang ating pagkahilig ay ang magbasa ng banal na aklat upang malaman po natin ang katotohanan, hindi po yun ang binabasa. Ano po ang binabasa? Other exciting books. Ano kaya itong mga ito? Di ko alam kung ano yung mga binabasa ninyo. Book of Romance? O ano pang mga bagay? Yun ang magpapahiwalay sa atin mga kapatid. Yun ang magpupuno ng kaisipan natin sa mga bagay sa mundong ito. So mag-ingat po tayo.
Pagpapatuloy po natin, doon sa last sentence, ito po ang sinabi niya, I saw that the time for Jesus to be in the most holy place was nearly finished, and that time can last but a very little longer. Nakita ko, sabi ni Mrs. White, na ang pananatili ng Panginoong Hesus doon sa kabanal-banalang dako ay malapit nang matapos. Hindi na magtatagal. So kung ito ang mga pangyayari, mga kapatid ko, huwag natin sanang sahayaan ng ating mga isipan na mapuno ng mga bagay na iniaalok ng mundo. Pero ulitin, sasabihin ko sa inyo, hindi po tayo pwedeng lumayo sa mundo. Kailangan po natin ang mga bagay sa mundo. Ang ibig ko lang sabihin ay, huwag sanang maalis ang ating paningin sa itaas dahil sa mga pangangailangan natin dito sa mundo. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid. Ano pa ang mga dahilan kung bakit marami sa atin, pagka sinabi kong marami sa atin, mga Adventists, ang hindi tatanggap ng silyo ng Diyos? Their hearts are divided. Pagka sinabi nating puso, ang ating isipan ay hati. Sabi ni James, doon sa 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Ti tao ang nagkadwa, ti nakem na, saan nga agtalinaed ka, dagiti daldalan na. So nga dagiti puso, uno panunot, nagkadwa. Dua nga klase ti panagbiag, kakabsat. Kumusta ti panagbiag mo? Kumusta ti panagbiag ko? Masapol kakabsat nga, usigem ti panagbiag mo, usigem ti panagbiag ko. Tapay, sealing is ongoing. Ti panakasilyo, agtultuloy kakabsat. Saan ka kumanga malabsan? Sa anak mo't kumaa malabsan? Ngayon malabsan ka, malabsanak. Ikaw ay mapag-iiwanan, ako rin mapag-iiwanan kung divided ang aking isipan, divided ang aking puso. So magpasya po tayo. Na kahit na dumating ang mga pagsubok, kinakailangan tayo ay nakakapit, nakaugnay sa ating Panginoong Jesus. Ano pa ang dahilan? They do not mourn over their own sins. Di daman la pagladingitan dagiti basol nga naramid da. Nakaramid nga ro din ti basol, paglangso na pay. Paglangsot ko pay. Nakagawa na nga ng mali, nakagawa na nga ng kasalanan, ipinagyayabang pa para katakutan. Hindi po ganon. Kinakailangang pagsisihan po natin ang mga ito. Umiyak tayo sa Panginoon kung tayo nakagawa ng kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. Nung nakaramid tayo, tibasol kakabsat. Sigud kuma, mamapantay ka ni Apo Diyos. Agdawat tayo, ti pamakawan. Kunana, ijay Testimonies, Volume 5, page 511. Astiman, the class who do not feel grieved over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. Kunana, dagijay nga klase, nga di daman lang pagladingitan dagiti panagbasol da, panagbabati na espirituan na kasasaad da, kundi naman la pagladingitan dagiti basol nga naramid da, kunana will be left without the seal of God. Sila ay mapag-iiwanan, tayo ay mapag-iiwanan, hindi tayo masilyuhan ng silyo ng Diyos. Mahirap po ito. So ang aking pakiusap,
Kapag ka tayo nakagawa ng kasalanan, agad-agad, hingi po tayo ng kapatawaran. Kung nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, puntahan po natin siya. Humingi tayo ng kapatawaran. Dahil kung hindi natin gagawin ito, tayo ay mapag-iiwanan at hindi tayo tatanggap ng tatak ng Diyos. Ano pa, mga kapatid? They do not persevere and not willing to deny self. Wala man lang pagpupunyagi. Puro na lang sarili ang nasa isipan. Ayaw nilang talikuran, talikdan ang sarili. Una talaga ang sarili. Kaya nga sabi ko kanina, kung meron pa akong number 1 na kaaway, ay ang aking sarili. Dahil ang aking sarili, ang gusto niya, ang siyang nasusunod. Pero hindi dapat ganon. Ang gusto ng Panginoon, siya ang dapat nating sundin. Hindi yung ating mga sarili. Despite that the Holy Spirit is convicting and giving them strength, pinagwawalang bahala nila yun. Ayaw nilang makipagpunyagi. Di daman lakayat, ti makidangadang. Di daman lakayat, natalikudan ti bagida. Sudah ita 30 na kakabsat. Nga ado, kada tayo kamkamang ti iglesia, ti saan tung umawat, iti silyo ni Apo Diyos. Kinanapay, they do not have corresponding works of what they have professed. Walang kaukulang gawa ayon sa pananampalataya na kanilang tinanggap. Basta lang tinanggap. Diba nung isang gabi, pinag-usapan po natin, ang isang katanungan, is church membership guarantee salvation? Ang pagiging kaanib ng iglesia ay kasiguraduhan ba para tayo maligtas? At ang sabi po natin, ayon sa propeta, hindi. Hindi nga naman. Bakit? Kung nabinyagan na naitala sa aklat ng iglesia, maliligtas na? Hindi po. Kaya nga sabi po dito, sa Testimonies Volume 5, they do not have corresponding works of what they have professed. Yung mga sinasabi nila, wala namang kaukulang gawa. Dagijay bagbaga tayo, no dumahan tayo man lang nga, araramiden. Kakabsat, no kastoy, ti kababalin tayo. Di tayo ito awaten, ti silyo ni Apo Diyos. Dahil ito iti makagapo, no apay nga adunto, ti kamkamang ti iglesia, nga saan itong umawat, iti silyo ni Apo Diyos. Jelas the events, kuna na pa ikidi. Not one amongst 20. Uray maysay, jay 20, narigat pa'y. Nasumrek, ti pan nakaisalakan. No, dagitoy, kat agbalin nga paset, ti pan nagbiag tayo, kakabsat. So nga tulungan na tayo kumani Apo Diyos. Nga mabalbaliwan dagiti panagbiag tayo. No, ipalubos tayo nga kasta. Isu nga ti bagbaga kakabsat. Ti pablak ang masapul nga tayo nga ramiden. Isu daytoy. Testimonies Volume 5, 216. Now is the time to prepare. Ngayon po ang panahon ng paghahanda. Itan ti tiyempo ti panagsagsagana. Kasano tayo ti agsagana kakabsat? Paano po tayo maghanda? Ang ating Panginoong Jesus, siya na rin ang nagsabi nung siya ay nasa lupa pa. John 5:39. Ano ba sabi niya? Search the scriptures. Niya po Jesus, kunana kadagiti adalan na idi, kanuray pa ita. Tapno makapagsagana tayo, suki maten tayo dagiti sursurat.
Ti saludsod, adda ka di tsimpo mong agbasbasa agad adal ti sa unia po Diyos. Wano, dayta gadget, isulangan ti mangituraykin ka. Inton makariing ka Facebook, inton makariingak Messenger, malipatam ton ti agbasa, malipatak ton ti agbasa, kakabsat, saan kuma? Ita ti tsimpo ti panagsagsaganna. Ngayon po ang panahon ng paghahanda. So magitan ng alin, pagsaliksik po natin sa mga kasulatan. At yung ating masaliksik, kinakailangan sa tulong ng Diyos, ipamuhay po natin. Pangalawa, let us remember what we have received. Alalahanin din po natin kung ano yung ating tinanggap. Ano ang ating tinanggap? Ang tinanggap po natin sa Diyos ay ang pag-ibig. Kaya kinakailangang ibahagi din po natin ang pag-ibig at manatili tayo nagising. Manatili tayong magmasid. Ano man yung ating tinanggap, kinakailangang pagyamanin natin. Ano pa? Lastly, let us not grieve the Holy Spirit. Di tayo kumapaglindaangan kakabsat, tinasantuan nga Espiritu. Kasano nga lumdaang ti Espiritu Santo? Inton, saan tayo nga suruten, dayay pakpakaasina, lumdaang to ti Espiritu Santo kakabsat. Kapag ka hindi po natin sinusunod ang sinasabi ng Diyos, yon ang paraan kung bakit ang banal na Espiritu ay lalayo sa atin. Sulitin ko, yung pakiusap, tatlo lamang po. Una, now is the time to prepare. Pangalawa, let us remember what we have received. And thirdly, let us not grieve the Holy Spirit. Mga kapatid, mga kaibigan, ngayon nalaman po natin ang mga katangian ng mga taong tatanggap ng tatak ng Diyos. Mangyari nawa, natulungan tayo ng Diyos na mabago ang ating mga likas. Kasi kung manatili ang ating mga likas, may pag-iiwanan po tayo. Kaya kasali po tayo doon sa mga nagsasabing sila'y kaanim ng iglesia, pero hindi tatanggap ng tatak ng Diyos. So it's high time for us to search our lives. Panahon na para saliksikin po natin ang ating mga buhay. Para hindi po tayo mapag-iwanan. At tatanggapin po natin ang tatak ng Diyos kung ang ating Panginoong Jesus. So magitan ng banal na Espiritu ang siyang manahan sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Nayat ka na dungoonay nga Diyos, amami na santuan, babaan kan Kristo Jesus nga po mi, awaten da kam kadi. Yaman kami kadagito ya pamalagip, tulungan da kam kadi po. Ang mga lagad kadagitoy, mga surot kadagitoy. Tatilaan pagayatan nyo kaditi, maaramid kadagiti panagbiag mi. Masurot kadagiti panagbiag mi. Saan nga dagiti bukod mi, nga desisyon, kentar tarigagay. Ito rayan da kam kadi po, ket ananayin nyo dagiti panagbiag mi. Tapni ti kasta, dayta nga silyo, nga maited kadagiti imununan, kastamat maited matlaeng kada kami. Tapni ti kasta ket magunod mi, baban ti parabor kan ayat yo, ti biyag nagnanayo. Kiyaman kami, ta sinungbatan nyo dagito nga dinawat mi. Ta amin dagito yung kamang mi, itinagan niya po mi Jesus. Amen.